ka-DIY! Happy New Year! Ito ay panibagong table skirt design ideas. Ito ay request sa atin ng ating followers na Cinderella theme or Cinderella motif for birthday. Para sa ating base ay naglagay lang tayo ng running knife pleats. Pwede rin box pleats or plain. Depende sa inyo kung anong gusto nyong base. Next naman, naglagay tayo sa center of the table ng thumbtacks at tie wire para panali natin sa ating scallop. Then, in-insert na natin yung ating pang-layer na tablecloth na light blue. Ayan. So, hinati natin yung 6 yards. Whole na tablecloth yung gamit natin, 60 inches width. Then, hinati natin yung 6 yards dahil sa center tayo magsisimula. Then, tinalian na natin siya. Ganyan. So, dinoble ko lang pagtali para maging secure yung ating tablecloth. Hindi siya matanggal. Next naman, dito tayo muna mag-start sa left side. Ayan. Next naman ay hatakin natin yung isang side ng ating tablecloth, then yung isa naman ay nakalaylay lang. So, yung isa lang yung ipipin lang natin dun sa dulo ng table natin sa left side, ayan. Then, ipaikot natin siya dun sa side ng ating table, papuntang likod, sa back ng table, ayan. So, ipipin natin siya hanggang dyan para maitago natin yung ating sobrang tablecloth. Then, ayusin na natin dito yung sa side niya, ayan. Yung mga pleats niya, gawa natin siyang pleats para mas maganda siyang tignan. Ayan. So, next naman, tapos nandito tayo sa left side na scallop. Dito naman tayo sa right side. So, ganun pa rin yung gagawin natin. Ipipin lang natin yung isang side ng tablecloth. Ayan. At yung isa ay nakalaylay. So, ipaikot lang natin pag pin. Ayan. Ganyan. So, ito na yung final look ng ating pinaka-basic na design sa ating Cinderella. Ang magagamit mo lang na tablecloth dito sa cream white ay nasa 6 yards at yung sa scallop naman ay 6 yards. So next naman, kung gusto nyo pang dagdagan ng design, so magme-measure lang tayo dito sa center ng 8 inches. Simula sa center papuntang left, ayan. So 8 inches yung size niya. Then ganun din yung sa kabilang marking natin. Ayan. Every marking ay 8 inches. Pagkatapos natin ma-marking yung 8 inches, so maglagay tayo ng left to right na tigwa 1 inch. Ayan. Para makagawa tayo dyan ng double rose fold. So, next naman yung gagawin natin ay magfo-fold-fold na tayo. Magle-layer ulit tayo ng tablecloth sa taas para sa ating rose fold on top. Pagkatapos yung dulo, tutusukin na natin ng pins at ipipin na natin siya sa ating top of the cover. Dapat nakatagos siya sa top cover, sa pleats at sa scallop, then hatakin ng konti at ibalik yung pin. Pagkatapos, magme-measure tayo ng 7 inches, then ifo-fold natin, ayan, para sa ating rose fold. Then, ipipin na natin yung sa center, ayan. So, magkakaroon na tayo ng single fold. So, pagkatapos ng single fold, gagawa ulit ka ng isa pang fold para maging double fold. Kada marking natin, meron tayong double folds. Pagkatapos natin magawa yung double fold sa first set natin, so doon naman tayo sa second marking natin, gagawa ng another double folds. Kung naghahanap pa kayo ng mga iba't ibang design, so i-visit nyo lang yung ating YouTube channel, i-click nyo lang yung videos, makikita nyo dyan yung mga iba't ibang design ng table skirting, backdrop, at iba pang mga tutorials. Kung meron kayong katanungan at request, i-comment nyo lang yan para masagot natin at magawa natin ng video tutorial ang inyong mga request. Pagkatapos natin magawa yung ating mga double fold na rose fold on top, next natin gagawin ay hatakin natin yung pinakadulo ng folds para bumukas siya. Ganun din dito sa isang fold. Ayan. Then, pagkatapos natin maibuka, yung dulo to dulo niya ay isiksik natin sa isa't isa. Ayan. Para ma-form siya ng flower. Ito na yung magiging final look niya. Ayan, may scallop siya sa side to side at sa ibabaw naman ay yung ating double rose fold na ginawang flower. So, pwede rin natin siyang dagdagan pa ng mga artificial flower katulad nitong ilalagay natin. Kahit anong artificial flower pwede natin i-insert. Itong example natin ay artificial flower na rose white. Then, yung stem niya ay isiksik natin dun sa first fold natin. Ayan. Diyan sa may first fold, isiksik natin at ipa-ano lang natin, curve ng konti, nakaharap sa harap yung ating flower para hindi siya nakatingala sa taas. I-curve mo lang siya na paharap para nakaharap yung bulaklak natin. Then, ayusin ulit natin, isiksik ulit natin yung dulo to dulo para maging maayos yung ating
flower. Ayan. Perfect na perfect din to sa kahit anong okasyon. Hindi lang siya for birthday. Pwede rin to sa debut, sa kasal, wedding, or christening, binyag. Sa kahit anong okasyon po, pwede siya. Sa mga floral na theme, sa princess theme, yung mga Disney princess. Hindi lang siya for Cinderella theme. Pwede rin siya sa kahit anong princesses. So, palitan nyo lang yung color na gusto nyo. Yung color na theme ng princess. Palitan nyo lang ng color combination. Ayan. So, ang nagamit nating tablecloth dito sa base natin yung color white ay 6 yards. Dito naman sa scallop natin ay 6 yards. At dito naman sa rose fold on top natin ay nasa 7 to 8 yards. Ito na yung ating final look. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Don't forget to like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating i-upload. Support nyo na rin yung ating Facebook page. Paki-follow at paki-share na rin itong ating video para mas marami makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat, and God bless everyone. See you on next upload.